stood in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I but to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now and my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace and blessing mark the path I trod, I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, happy now and my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsty spirits can be satisfied. Drinking at the springs of living water, happy now and my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Drinking at the springs of living water, happy now and my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Good evening po sa bawat isa. Ngayon po ay araw ng Lunes, isang pinagpalang araw muli para sa bawat isa po sa atin upang tayo po ay makapagsama-sama at makapagsalo-salo sa salita ng Diyos dito po sa ating Feasting on the Divine Verses. Patuloy po nating pinapupurihan ng Panginoon sa Kanya pong nagiging patnubay sa atin. Tayo po ay nagagalak sapagkat ang Diyos po ang siyang nagbibigay po sa atin ng survival sa kabila po ng ating pong mabigat na laban dito po sa pandemic na ito. Kaya patuloy lang po tayo na manghawakan, patuloy lang po tayo magtiwala, kumapit po sa Panginoon sapagkat alam po natin na siya po talaga ang maaari po nating panghawakan, lalo na po sa mga kalagayang katulad ng ganito. Kaya ngayong gabi po, muli, akin pong nais pasalamatan ang bawat isa na patuloy po na sumusubaybay dito po sa ating pong ministeryo, dito po sa gawain ito ng Panginoon. Ang ating pong objective ay ang maipalagana po ang banal na salita ng Diyos at ang commitment po ng inyong lingkod ay walang ibang ipangaral kundi ang salita ng Diyos at walang ibang parangalan kundi ang ating Panginoon Diyos. At sa ating pong pagsisimula, shout out po para kay Preacher Henry at sa kabuuan ng kanyang pamilya. Nakikigala kami sa kabutihan ng Panginoon sa inyo. Congratulations at patuloy tayong magtapat sa Diyos sapagkat naniniwala po ako na ang Diyos ang laging susi ng pagpapala. Ganon din naman po, nais nating batiin ang ating pong mga birthday celebrants. Nais po nating batiin si Brother Ryan Rosare, ang aking pong gwapong inaanak. Happy birthday, Brother Ryan! At ang panalangin namin, patuloy kang pagpalain pa ng Panginoon, siyempre kasama ang iyong pamilya. We would like to greet also si Ma'am Len Victoriano. Happy birthday po, Ma'am Len! Asawa po ni Pastor Robert Victoriano ng Glorious Light Baptist Church. Pati na rin po natin si Arnel Naira. Happy birthday, Arnel Naira.
At syempre po, happy birthday din kay Felicidad Matito. Happy birthday kay Felicidad Matito. Birthday din po ngayon ni Glenn Marquez ng Rockhampton, Queensland. Happy birthday, Glenn Marquez. Si Remus Mariano, nagse-celebrate din po ng kanyang birthday ngayon. At syempre po, last but not the least, isang taong malapit din po sa ating puso, we would like to greet Sister Edeline Rivera. Happy birthday, Sister Eds. At patuloy kang mag-ingat at patuloy kang pagpalain ng Diyos. At salamat sapagkat ikaw ay nagiging pagpapala rin sa iyong pamilya. Thank you so much. Now this time, magpe-pray na po tayo. Again, happy birthday po sa mga birthday celebrants natin. Shout out na rin. Salamat po sa dalaw ni Pastor Eric at saka ni Ma'am Milen, ang ating pong mahal na mga inaanak. At nagpapasalamat tayo na nagbigay sila ng time para maka-fellowship. Thank you so much. Na-appreciate ko ang inyong presence. At syempre, thank you sa aking makisig na inaanak at ang kanyang buting may bahay. Thank you, Pastor Alexis Panisales. Ang Diyos ang magpala sa inyong patuloy. At shout out na rin para sa buong pamilya. Nami-miss ko na kayo. Okay, this time, mananalangin po tayo. Hingin po natin ang guidance ng Panginoon. Again, sa mga naka-tune in na po ngayon, magandang gabi po. Ang panalangin ko po ay ang patuloy kayong mapagpala ng Panginoon. Sa mga kapatiran po natin na nagwa-watch party, tuloy-tuloy lang po sapagkat meron pong maia-accomplish ang Diyos sa patuloy po nating pagbabahagi ng kanyang salita. Mga nag-share, mga nag-i-invite, mga nagtatag ng mga kaibigan at mga kakilala, just keep on doing it because we believe na ang Diyos po ang siyang gagawa at gagamit ng kanyang salita para sa kanilang buhay. Sa mga kaibigan namin, sana po ma-enjoy nyo ang gagawin nating pag-aaral. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, sa gabing ito, muli po, ipinararating namin sa iyo ang aming papuri at pasasalamat. Thank you for your faithfulness, O God. Thank you for blessing us. Sa kabila po ng sitwasyong ito, salamat na ipinoprovide mo po ang aming mga pangangailangan. Salamat po sa kalakasan at patuloy na biyaya na makayanan po namin ang mga pagsubok na amin pong nararanasan. Ganon din naman po ang mapagtagumpayan ng laban na amin pong kinakaharap at naway patuloy ka namin panghawakan, Panginoon. O Diyos, ngayong gabing ito, hiling ko po na ikaw po ang siyang umaliw sa mga may kalungkutan. Ikaw po dakilang Diyos ang magbigay ng patuloy na probisyon sa mga nangangailangan. Ikaw rin po dakilang Diyos ang magbigay ng pagbangon, Panginoon. Tumulong para makabangon ang mga nasalanta po naming kababayan. Sa lahat ng lugar na naapektuhan ng nakaraang bagyo, Panginoon, patuloy po ang aming pagsamo sa iyo na ikaw nawa ang lumingap sa kanila. Thank you for the opportunity that you have given us, O God, to help them. And I pray that you will continue to touch the heart of the people, especially the member of our church, to help them, O God. Salamat po sapagkat tinuro mo sa amin sa Biblia ang paggawa po ng mabuti maging sa aming kapwa-tao. Ang pagmamahal sa aming kapwa, dakilang Diyos. Thank you so much. At ngayong gabing ito, dakilang Diyos, patuloy po naming inilalapit sa iyo ang lahat po ng mga may karamdaman, lalo na po ang mga nasa mabigat na pisikal na karamdaman, Panginoon. May your grace be upon them, O God. May you strengthen them and help them to recover. Heal them, O God. Ito po ang panalangin namin sa iyo. Pagalingin mo po sila. At pati po ang kanilang mga pangangailangan pinansyal, tugunan mo rin po, Panginoon, ang mga doktor na tumitingin po sa mga may karamdaman, nawa bigyan mo po ng wisdom, Panginoon. Kasama po sa inaalala po namin si Elizar Belilla, Panginoon, na ngayon po inooperahan. Nawa dakilang Diyos, siya po ay iyong bigyan ng lakas at nawa maging matagumpay po ang operasyon at maging ang kinakailangang pera na kailangan po nilang ibayad sa procedures, Panginoon, may you provide for them. Help them, O God. Ikaw po nawa ang magbigay ng gabay kung paano po mai-accomplish nila Emerson ang talagang pangangailangan nito, dakilang Diyos, upang ilaban po nila ang buhay ng kanilang anak. Nawa patuloy naming matutunang ikaw ang panghawakan at pagtiwalaan sa lahat ng bagay. Dakilang Diyos, ganoon din po si James Andrew, si Didoy, Panginoon. Hiling po naming patuloy sa iyo
ang kanya pong complete recovery. Nawa dakilang Diyos, ikaw rin po ang magbalik ng kanyang diwa, Panginoon. Ikaw din po, dakilang Diyos, ang magpala sa kanila upang matugunan po ang kailangan po sa treatment na ginagawa po sa kanya. Panginoon, hiling din po namin ng comfort para sa pamilya po ng mga naulila ni Carlo Ortinero, Panginoon. Umaasa po kami, dakilang Diyos, na aaliwin mo sila sa kalagayang ito. Panginoon, patuloy po ang aming pagsamo sa iyo. Napalakasin mo po at pagalingin mo po si Sister Nopa Gulimlim, Panginoon. Ikaw po ang humipo sa kanyang katawang lupa at ang iyong biyaya ng pagpapagaling ay iyo pong ibigay sa kanya. Panginoon, hinihiling din po namin si Brother George Mabalot, yung kanila pong pamilya, Panginoon, na nawa ma-approve ang kanila pong dual citizenship at sa iyo po namin ito iniaasa, Panginoon, at pinagkakatiwala. Panginoon, inilalapit din po namin sa iyo ang problema sa passport, renewal po ni Sister Rose Lacanlale, Panginoon. Nawa maging maayos po ito. Salamat po sa nakikipagtulungan para po sa bagay na ito. Sa iyo po kami nagtitiwala, O Diyos. Si Ma'am Alma Cadena, patuloy po ang hiling namin para sa kanyang complete recovery, dakilang Diyos. Thank you po sapagkat nakaka-encourage na makita na sa kabila po ng kanyang pagsubok, sa kabila po ng kanyang laban, siya po ay nagiging kalakasan sa marami po sa amin. Lord, pagpalain mo rin po ang kabuuan ng kanilang pamilya, lalo na po si Pastor Nelson Cadena sa kanyang pong pangunguna sa gawain po sa Paris, Panginoon. Salamat po sa kanyang faithfulness at sa kanyang pong dedication. Panginoon, ganun din po, inilalapit namin sa iyo ang gawain po sa Canada, dakilang Diyos nawa. Ikaw po ang gumabay, lalo na po sa kalagayang ito na magla-lockdown din po sa kanila. Even in America, Heavenly Father, we would like to pray for the Oak Bowery Baptist Church and Elm Street Baptist Church and all the churches in America. May you help them, O God, and please, ikaw rin po ang siyang patuloy na magbigay ng lingap sa mga kapatiran po sa Italy. Ganon din po, Panginoon, sa gawain po sa Japan. Nawa dakilang Diyos, ikaw rin po ang mag-ingat patuloy kay Pastor Chris sa London at kay Pastor Genesis Permalo sa Como, Italy, at sa lahat ng mga missionaries, Panginoon. Lord, dalangin po namin ang patuloy na pagbibigay mo ng guidance, wisdom kay Pastor Caloy. May you continue to strengthen him, especially sa kanyang paglingap, sa kanyang mga members, lalo na po si Grace Naborte Carbajal. Panginoon, dalangin po namin na nawa, pagalingin mo po siya, nawa, dakilang Diyos, maghimala ka sa kanyang buhay at mag-provide ka rin po sa matinding pangangailangan po nila. Panginoon, patuloy po ang aming hiling sa mga namatayan pong miyembro po nila. Nawa dakilang Diyos, ikaw po ang siyang magbigay din ng complete recovery sa naging eye operation po ni Pastor Caloy. At umaasa po kami na ikaw po ang mag-iingat patuloy sa kanila. Dakilang Diyos, siling ko rin po si Bishop Andaya, ang kanyang patuloy na kalakasan. Mulit-muli, pinasasalamatan namin na makakita ng isang lingkod mo na sa kabila po ng kanyang tagal sa ministry, nandoon po ang kanyang endurance, nandoon po ang kanyang enjoyment and encouragement, Heavenly Father, and the example. Lord, may you continue to work in his life, in his family. May you continue to guide him, O God, and please strengthen him, O Lord. Ganon din po, dakilang Diyos, siling po namin na ikaw po ang siyang gumabay kay Atimaan sa desisyon para sa kanyang trabaho. Ang iyong patnubay po ang amin pong susundin, Panginoon. Kaya please, continue to guide her, especially in every decision makings na kinakailangan po niyang gawin. Kanyang mga loved ones, Panginoon, na naapektuhan po ng nakaraang bagyo, nawa matulungan po. Ganon din po sila Sister Junlie, Brother Eric, ganon din po, Panginoon, sila Sister Ice sa kanila pong naging kalagayan. Salamat po sapagkat naiayos na po sila. At ang ilan pa po, sila Sharon, Panginoon, lahat ng mga kapatiran po namin sa Marikina, sa Tumana, sa Montalban, lahat po ng mga kababayan po namin na apektuhan, help them to recover, O God. Nawa dakilang Diyos, ikaw rin po ang siyang magbigay pansin sa Alcantara family sa Canada at maging ang kondisyon po ng Canada ngayon, sa iyo po namin pinagkakatiwala. Ang Darcy F, Panginoon, may you continue to bless them and guide them. Ingatan mo rin po silang lahat, dakilang Diyos.
si Mami Helen Marquez, ang patuloy po na provision mo para sa kanya pong paglabas sa hospital. Thank you po na na-improve ang kanya pong kondisyon. Si Ninang Maribik, Panginoon, hiling ko po ang iyong patuloy na paggabay sa kanya at pag-iingat sa kanya at ang pag-aalis po ng pain na kanyang nararamdaman. Ang amin pong nais ilapit din sa iyo, dakilang Diyos, ay ang mga may businesses na ipinagkatiwala mo. May you continue to bless them, O God, and please give them wisdom on how to handle the business that you entrusted to them. And may you please continue to work in their lives, O God, even sa kanila pong mga pamilya. Bless our Bible sharing tonight, O God. May you continue to strengthen your humble servant. May you fill me with your Holy Spirit, O Lord, and please enlighten the minds of the people and encourage them through thy word. Thank you so much, Heavenly Father. We would like to commit to you everything. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, sa pagkakataong ito, pakinggan po natin ang awitin po na iaalay sa Panginoon ng isa po nating kapatid na si Sister Jessia. Time just drifts away, and as I look back on the years, memories
Amen. Thank you, Sister Jisha, sa napakagandang awitin na inialay mo sa Panginoon. At ngayong gabing ito, nais ko lang pong ipaalala na sa darating na Saturday po, ito po ang ating Pastors and Preachers Online Conference. Ano po? So please do pray for that. Ang magiging tema po natin is about healthy ministerial relationship. Napakaganda po na ma-encourage ang mga pastor sa kapwa pastor na sa usapan po ng gawain, kami po ay dapat magpalakasan, magkaroon po ng magandang puso sa isa't isa sa usapan po ng gawain. At ipag-pray po ninyo ang ating po mga speakers. At sa second Sunday po ng December, ito po ay ang anniversary celebration po ng Living Water Baptist Church Santa Mesa. At ang sentro po ng ating celebration, sa morning po, evangelistic po ang ating pong approach. Ano po? We would like to invite our friends and relatives at sa mga nanonood po ngayon, invited po kayo. Online po yan sa ating pong morning evangelistic meeting. Ano po? So, ang goal namin, 200 visitors. Pero sa pagkakataong ito, naniniwala po kami na po pwedeng doble po sa 200 ang ma-invite para po sa Evangelistic Sunday na yan. Kasi ito po ang naging commitment po namin na sa Thanksgiving po namin, because we believe na kung meron pong napakalapit sa puso ng ating Panginoon Diyos ay ang kaligtasan po ng mga mahalagang kaluluwa. Kaya every anniversary po, ang goal po namin, at least 200 visitors na makakarinig po ng mensahe ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya ini-encourage ko po kayo to please pray for us and join us para po magtulong-tulong tayo sa pag-aakay ng mahalagang kaluluwa sa ating pong Panginoon. At sa hapon po, meron po tayong guest speaker. Sa morning po, ang inyong lingkod ang magpipreach para sa evangelistic meeting. At sa hapon po, ang ating pong guest speaker, walang iba kundi si Pastor Dong Sanchez. At ang pinakatema po natin, through thick and thin, we will work as a team. Ano man pong kalagayan sa buhay sa gawain, tayo po'y gumawa bilang isang team para po sa Panginoon. Bagamat sa ating pong programa, sa hapon, ang ating pong speaker ay makakasama po natin. But please understand, limitado lang po ang makakasama po natin sa ating gathering place. Ito po'y dahil sa pag-iingat po natin. At ang ating pong concern, katulad po ng Thanksgiving natin, mahal natin ang mga lost, mahal din po natin ang mga laborers. Kaya members, alam nyo na po ang ibig kong sabihin, be a blessing to all the laborers of God. Thank you so much po. Yan po ang ating announcement. Second Sunday po ng December ang ating pong anniversary. Okay, this time, mensahe na po tayo. And I believe, excited na po ang bawat isa na muling makarinig po ng mensahe mula po sa salita ng Panginoon. So this time, let me request everyone to please open your Bible in the book of Luke. Luke chapter 15, verses 11 to 32. This is about the parable of the prodigal son. And I can say that one of the most popular parables in the Bible, ito pong parable ng prodigal son. And just for you to know, ano po, ito po'y applicable sa unbeliever. Okay? At applicable din po, yung application po nito, pwede rin po sa mga believers. Pagka kinuha po natin yung context, the context is actually about the rebuke of our Lord Jesus Christ sa mga self-righteous Pharisees. Na yun ang hindi ganong napapansin po ng marami. Sapagkat yung pong brother ng prodigal son, siya po ang lumalabas talagang prodigal dito eh. Di po ba? Siya po ay ang masasabi nating ginamit ng Panginoon na pang-rebuke sa mga Pharisees sa taglay po nilang espiritu. So, kaya yun po talaga ang pinaka masasabi nating laman nitong parable. The purpose of our Lord Jesus Christ is to rebuke them. So, ngayon po, ang ating pong tatalakayin dito po sa ating pag-aaral sa parable na ito ay ang message na pinamagatan ko pong, will you return to your father? Okay? Ika'y babalik pa ba? Will you return to your father? Ito po ang ating tatalakayin ngayon. Again, Luke chapter 15, beginning verse number 11. And he said, a certain man had two sons. And the younger of them said to his father, Father,
Give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would fain have filled his belly with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him. And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. And bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat, and be merry. For this my son was dead, and is alive again. He was lost, and is found. And they began to be merry. Now his elder son was in the field. And as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants and asked what these things meant. And he said unto him, Thy brother is come, and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. And he was angry, and would not go in. Therefore came his father out and entreated him. And he answering said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment, and yet thou never gavest me a key, that I make merry with my friends. But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. It was meet that we should make merry and be glad. For this thy brother was dead, and is alive again, and was lost, and is found. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, again, thank you so much for this opportunity na amin pong mapag-aaralan ang iyong salita. May you again bless our hearts, O Lord, lalo na po sa mensaheng ito na magpapaalala po sa amin ng kahalagahan po ng panunumbalik sa iyo. Panginoon, nawa kami po ay maturuan, mapaalalahanan, at nawa dakilang Diyos ito po ay maging sagot sa amin pong panalangin. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, so katulad po ng binanggit ko sa inyo kanina, alam naman po natin na pagka po ang binasa po natin sa Bible ay parable, ang parable po ay isa sa pamamaraan ng pagtuturo po ng ating Panginoon. Ang idea po talaga ng parable, kasi before, ang isa sa nagbibigay takot sa mga tao na basahin at pag-aralan ng Biblia, dahil daw po sa mga parable. Kaya nga ang sabi po ng ilan, matalinghaga ang Biblia. But in reality, kapag ka nakuha po natin ang tamang understanding sa kung ano po ang ibig sabihin ng parable, ang parable po ay isang pamamaraan na ginamit ng Panginoon upang ang mga hindi madaling maunawaan ay maintindihan po nating maliwanag. Because the meaning of the parable is that yung pong mga katotohanan ng langit, ipinapahayag po sa atin na gumagamit po ng makalupang istorya o kwento. Ang ibig sabihin po, heavenly truth expressed and explained using earthly story. Yan po ang ibig sabihin ng parable. At katulad nung akin pong binanggit, hindi po ba, sa katotohanan,
ito pong parable na ito ay ikinwento ng Panginoon sa kanila upang i-rebuke po ang taglay na spiritu nung kinatawan po nung prodigal brother, na hindi po naging masaya sa kanya na makita, di ba natatandaan niyo po, ang mga Pariseo, talagang napaka-self-righteous po nila. Yung bang ang tuwid-tuwid ng tingin sa kanilang sarili, naalala ko yung publican at saka yung Pharisee, nung sila po'y lumapit sa Panginoon para mag-pray. Samantalang yung publikano, dinadagukan ng dibdib at hindi makaharap ng mukhaan sa Diyos dahil kinikilala niya ang kanyang kababaan at ang kanyang karumihan. Ito namang Pariseo ay taas noo na kung saan po nagmamalabis, nagmamalaki at nagmamapuri sa harapan ng Diyos. At sinasabi kung sino siya at kung gaano siya kagaling at katuwid. Kaya rejected po siya. So sa maraming pagkakataon po, ang ating Panginoong Jesus ay gumagawa ng kanyang paraan upang sansalain o sawayin, to rebuke the self-righteousness of the Pharisees. Isa po ito. Ito po ay pagsaway ng Panginoon sa kanila. Now, sa akin pong pag-unawa sa parable, pwede po natin itong ipakita sa kalagayan. Kasi sa pangkalahatan po, alam nyo, ang Diyos pwede nating ituring na Father. Lahat po tayo sa idea po na siya ang pinagmulan ng lahat. Him being the creator, kumbaga, ang idea po ng Father, pinagmulan ng lahat. Pero sa usapan naman po ng spiritual, ng ibig sabihin po, relationship, ano po? Hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos po ay walang iba kundi yung sinabi po sa John 1:12. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Naniliwanag po ng Biblia na kapag ka ikaw ay nanampalataya sa Diyos, pananampalataya na ginawa mo sa pamagitan ng pagtanggap sa Kanya, ang sabi po ng Bible, ikaw ay ipinilang na anak ng Diyos. Kaya nga ang malinaw na sinabi po ng doktrina na itinuturo ni Apostol Pablo, once na ikaw ay totoong nanampalataya, ang sabi po ng Romans chapter 8 and verse number 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, our Abba Father. So meaning, ako sa ating naging pananampalataya sa Panginoong Jesus, ako po ay ipinilang na anak ng Diyos. Ngayon po, sa magiging approach po natin, gusto ko pong tingnan ang message sa parable na ito sa context ng Kristyanismo. Bagamat pinapaalala ko po na kung kayo po'y nakikinig ngayon, at hindi pa po kayo kumikilala o nananampalataya kay Jesus bilang inyong tagapagligtas, ito na po magandang pagkakataon na siya po ay ating pong kilalanin, panampalatayanan po natin siya bilang ating tagapagligtas upang tayo po'y maibilang sa kanya pong mga anak. At dito po sa aking pong magiging sentro, ito naman ay ilalarawan natin sa buhay ng isang Kristiyano na maaari pong makita natin ang larawan sa pamagitan po ng prodigal son. So again, the title of my message, Will You Return to Your Father? Ito po ang lumabas dito po sa storya na iniwanan po niya ang kanyang ama. Di po ba? That the prodigal son approached his father and asked for his inheritance, yung kanyang mana. Gusto na niyang mabuhay sa sarili po niya. So, umalis po siya sa poder ng kanyang ama. Yun po ang istorya, di po ba? Hanggang sa napariwara po siya, and then nakapag-isip-isip siya, humakbang siya pabalik sa kanyang ama, at yun po para sa atin ang katamisan ng parable na ito. Na yung pong lumayo ay nagpasya na bumalik. Kaya kung sakali man po, that as we listen to this message, medyo nahakbang tayo palayo o kaya nabubuhay na po tayo sa ating sariling kagustuhan. Katulad po ng sinabi po ng Bible na ang backslider daw po ay puno ng kanyang sariling kalooban at kagustuhan. The backslider in heart shall be filled with his own ways. Ganun po ang larawan nitong prodigal son na ginusto po niya na mabuhay na sa kanyang sariling kagustuhan. Actually po, kahapon, as we listen to the message of Pastor Poy, na-tackle po niya yung patungkol po sa prodigal son. Kaya medyo nag-isip pa ako kung itutuloy ko po ba ito, because prior to that, nasabi ko na po kay Sister Ara yung title ng aking pong mensahe. Yung, at first, sabi ko, ikay babalik pa ba? Di ba? Kapag ka po lumayo na, ang tanong, ikay babalik pa ba? Pero sa kontekstong ito, sa usapan po ng istorya po ng prodigal son. So, let me share with you now 3 things in this parable. Number 1, the life away from the Father.
Let us consider point number 1, ang buhay na malayo sa Ama. Ang buhay na hiwalay sa Ama. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 11. And he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And that many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. So, I want you to consider the story, the parable. Umalis ang anak sa puder ng kanyang ama. Ito po ay larawan na po pwede nating i-apply sa buhay po ng isang Kristiyano na nagpasya na tumalikod. Sa buhay ng isang Kristiyano na ginustong mabuhay sa kanyang sarili, na dapat sana bilang Kristiyano, kung ano ang kalooban ng Ama, yun po ang dapat masunod. At dapat po bilang Kristiyano, huwag nating hayaan na tayo po'y malayo sa ating Ama. Siya po ang dapat nating sundin. But in this case, nakita po natin that the prodigal son decided to approach his father. Okay? At sabihin po sa tatay niya na lalayo na siya at mabubuhay siya sa kanyang sarili. Alam niyo po, sa puntos natin, sa unang puntos natin, gusto kong makita nyo po na ang buhay na malayo sa Ama o ang buhay na hiwalay sa Diyos sa paglalarawan, ito po ay masasabi natin na naging failure of the Son. Okay? The failure of the Son. Why? Because life away from the Father, ito po'y buhay na walang gabay. No guidance. Hindi po ba? Kaya nga po kapag ang isang tao po nag-backslide, ang aasahan na po natin, ang gagawin na po niya, lahat na po ng gusto niyang gawin. Hindi na po ito luluhod para mag-pray o tatawag sa Diyos para humingi ng gabay. Kaya for me, ang isang makikita niyo po na buhay ng isang tao po na lumayo sa Diyos, ito po'y buhay na walang gabay. Buhay na malayang gagawin ang lahat ng gustong gawin. Buhay na kung saan po, mga kapatid, masasabi nating napaka-posible na talagang kung ano po ang hindi ayon sa kalooban ng Ama, sa kalooban ng Diyos, yun po ang gagawin. Alam nyo, laki-laking blessing po kapag ka po tayo po'y Kristiyano at nasa kalooban ng Diyos. Because I can say that once na ikaw ay nasa Diyos, nasa kalooban ng Diyos, kumbaga guided ka sa iyo pong magiging lakad. Talagang papatnubayan po tayo ng Panginoon. God will always go with us. Nahandoon yung kanyang guidance. But in the case of the prodigal son, because of his decision, na siya po'y tumalikod, ang isang bagay po na gusto kong makita nyo, ito po ay naging buhay na walang gabay. Kaya nga ang sabi po ng verse number 13, and not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. Alam niyo po, ang ibig sabihin ng riotous living, palunging pamumuhay. Pag sinabi pong palungi, kasi yung salitang palungi, ito po'y malalim na Tagalog. Na ang ibig sabihin to, buhay na walang patutunguhang maayos. Buhay na walang direksyon. Bakit po ba magiging walang direksyon ang buhay ng isang kahit na nga sabihin nating Kristiyano? Kapag ka po nagpasimula na ang Kristiyano na buhay sa kanyang sarili. Kapag ka po ang isang Kristiyano nga, pero lumayo naman sa Diyos. So, importante po ang ating pong intimacy sa Panginoon. Kailangan pong laging bantayan po natin ang ating pong kaugnayan sa Diyos. Ang i-apply po natin yung James 4:8. Ano po? James 4:8. Draw nigh unto God, and He will draw nigh unto you. And cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Alam niyo po, pagka po walang gabay ng Diyos, mahirap Pagka po pinag-aralan natin ang mga storya sa Biblia, lahat ng guided ng Diyos sa kanilang naging buhay, kahit na ang titindi ng pinagdaanan, makikita niyo po, ang ganda po ng end result. Malinaw po na si Joseph kung ano-ano po ang mga dinaanan sa buhay niya. Pero palibhasa po, guided ng Panginoon, palibhasa po, nasa kalooban ng Panginoon, alam po natin ang napakagandang naging storya po ni Joseph. Masalimuot ang kanyang mga dinaanan.
Mahirap ang kanyang mga pagsubok na hinarap. Pero mga kapatid, nandoon yung victory. Hindi po siya naging failure. Why? Because of the guidance of God in his life. Si Job, katulad ng sinabi po ng preaching kahapon, grabe din po ang mga pinagdaanan po ni Job. Pero palibhasa po, nasa gabay ng Panginoon, mga kapatid, masasabi natin na ang napakagandang naging resulta, matagumpay at pinagpala pa rin ang kanyang buhay. Sinasabi ko po sa inyo, kahit gaano katindi ang pinagdadaanan natin ngayon, ang issue dito, nasa gabay ka ba ng Diyos? Kahit ito pandemic ngayon, pag nasa gabay ka ng Diyos, God can still bless you. God can still help you. Kaya kang tulungan ng Panginoon, kaya kang itawid ng Panginoon as long na ikaw ay nasa kanyang guidance. So, ito ang isang gusto ko pong liwanagin sa atin. That the light away from the Father, no guidance po. Wala pong patnubay. And because you are away sa iyong Ama o sa Diyos, mga kapatid, no good things. Wala pong anumang mabuting bagay sa buhay na malayo sa Diyos. Yes, wala po. Kahit nasabihin mo magkapera ka pa, hindi po yun ang buti, mga kapatid. Hindi kailanman magiging mabuti ang kalagayang malayo sa Panginoon. Ang ginamit na salita rito, and there wasted his substance with riotous living. Isipin niyo po kung gaano kalaking pananalapi meron po siya nung umalis siya. Isipin niyo po kung gaano siya kasupisyente nung siya po'y umalis. Pero ang problema po, nung lumayo siya, nasayang lang ang lahat ng bagay. Sinayang po ng prodigal son ang mga bagay sa kanyang buhay at mismong ang kanyang buhay. There is no good things, in your life kapag tayo po ay malayo sa Diyos. Kumbaga, baliktad na baliktad talaga eh. Kanina, sinasabi ko po sa inyo, once na ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, kahit may pandemic, kahit anong daanan mo, dinaanan ni Joseph, dinaanan ni Job, dinaanan ng mga masasabi po natin na mga gumanap ng kalooban ng Panginoon, ang ganda po ng end result. Diba? Pero tingnan nyo naman, mga kapatid, sa usapan naman po nitong itinuturo po sa atin ng mensahe, na kapag ikaw ay lumabas at lumihis sa kalooban ng Diyos, when you are aware sa iyo pong Ama, sa ating pong Panginoon, wala pong mabuting bagay, mga kapatid. Sabi ko nga, pagka inisip natin, bakit ba ang isang tao mag-iisip na lumayo sa Diyos? Dahil ba sa hindi mabuti ang Diyos? Pag inaral nyo po yung parable, malinaw na malinaw to, na even yung prodigal son, ganito po yung kanyang sinabi. Tingnan niyo po ang sabi ng verse 17. And when he came to himself, he said, how many hired servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger. So, ang statement na ito ng prodigal son, nagpapakita sa atin na kung yung mga servants lang nila na itatratong mabuti, na itatratong tama, edi how much more siya bilang anak? So ito po ay konfirmasyon na kung tutusin, ang ganda ng kalagayan niya bilang anak na nasa puder ng kanyang ama. But the problem is, dumating po siya sa punto na ginusto niyang lumayo dahil gusto niyang magawa ang lahat ng kanyang kagustuhan, thinking na meron pong mas mabuti siyang mararanasan. At ito po ang isang bagay na gusto kong sabihin sa inyo. Away from your Father, no guidance. No good things. And no guarantee. Pagka ikaw ay lumayo sa Diyos, titiyakin ko sa iyo, anumang bagay ang marating mo, hindi magagarantiya ng magiging totoong saya ng buhay mo. Because we cannot find satisfaction sa mga bagay ng mundong ito. Kaya nga, isang gusto ko pong awitin nung bago akong mananampalataya, yung pong awiting nagpapaalala that only Jesus can satisfy your soul. Kasi even Solomon, he admitted that. Nung siya po sa buhay niya, nagkaroon ng masasabi nating karanasan na nung siya'y nalayo, mga kapatid. Maliwanag na maliwanag that when he wrote the book of Ecclesiastes, si King Solomon po ang sumulat ng book of Ecclesiastes. At ang pinaka-content po ng book of Ecclesiastes ay ang patungkol sa mga walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan.
At ito po ay isang bagay na po pwede nating sabihin na talagang pagtuturo at patutoo po ni King Solomon. Ito'y dapat maging warning na po sa atin. Because King Solomon tried everything. Nung siya po ay masasabi po nating dumating sa panahon ng paglihi sa kanyang buhay, dinanas po niya ang napakaraming bagay. Yung pong pleasures ng mundong ito, dinanas niya po lahat yan. Yung pong prosperity, dinanas po niya yan. Sa Ecclesiastes po, mga kapatid. Yung power, popularity, dinanas niya yan. So, prosperity, di po ba? Popularity, power, yan po, lahat ng yan. Pleasures, he tried everything sa buhay niya na lumayo siya, mga kapatid. But the king said, vanity of vanities, all is vanity, said the preacher. So, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Kasi yan ang sinasabi po ni Moses na kung saan po naging kahanga-hanga siya sa usapin ng pananampalataya kasi siya po pwedeng mabuhay sa napakaraming pleasure. Pwede siyang mabuhay sa napakamarangyang buhay sa usapang pang masasabi po nating pang-tao. Ano po? He can enjoy his life having sufficiency, prosperity, mga material na bagay sa mundong ito at kalayawan ng mundong ito. But you know what? Ang sabi po ng Bible, by faith, tinanggihan lahat ni Moses yon. Tinanggihan po lahat ni Moses yung pong mga pleasures of this world. Yung pleasure na ibibigay sa kanya maging ng kasalanan sapagkat pinili niya ang Diyos sa kanyang buhay. Mga minamahal, makikita po natin na sa naging buhay ng prodigal son, ang dami-dami niyang pera, pero hindi naging garantiya ang kanyang pera sa magandang buhay. Hindi po, mga minamahal. Nandoon ang mga kaibigan, pero hindi garantisado ang kanyang mga naging kaibigan. Nandyan po ang mga taong nakasama niya sa kanyang buhay, pero no guarantee away from God. So kaya nga, dito po, gusto kong ipakita sa inyo na ang linaw-linaw po sa verse number 14, and when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. Kahit gaano kayaman ka, kahit gaano kasikat ka, kahit gaano ka makapangyarihan ka, sa isang igla po pwedeng mawala ang lahat ng yan. Kung ikaw ay malayo sa Diyos, napaka-miserable po ng magiging buhay po natin. Kaya mga kaibigan, isang panawagan po ang nais ko pong iparating sa inyo sa naiintindihan ko po na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Kung gusto natin ng garantisadong buhay, kung gusto po natin ng buhay na may tunay na kasiyahan, tayo po ay lumapit sa Diyos. At kung tayo po'y mga nagkiklaim na tayo po'y mananampalataya, don't you ever go away from God. Huwag ho tayong lalayo sa Diyos. Sumunod lang po tayo sa Kanya. Huwag tayong tumula dito sa prodigal son na nagpasya na lumayo sa puder ng kanyang ama. Because no guidance, no good things, and no guarantee away from your father. So the failure of the son, yan po ang unang puntos natin. Tingnan niyo po kung gaano nakakalungkot yung kanyang naranasan. Nagsimula po siyang mga ilangan. Ang sabi po ng verse number 14. And in verse number 15, and he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And in verse number 16, mga kapatid, tingnan niyo po, and he would fain have filled his belly with the hash that the swine did eat, and no man gave unto him. It is very sad, sapagkat po pwede nating ilarawan na maging yung mga tao na pinaniwalaan niya, mga tao na inasahan niya, mga tao na inakala niya, na po pwedeng makatulong sa kanya sa panahon ng kanyang kagipitan at pangangailangan, mga inisip niyang kaibigan niya, sapagkat nakasama niya sa kasamaan, sa panahon ng kanyang naging pagbagsak, wala po siyang pwedeng panghawakan. And in fact, according to the story, dumating siya sa punto na walang gustong tumulong sa kanya. Walang sino man na gustong mag-share sa kanya. Hanggang sa dumating siya sa punto ng kanyang buhay, na pati yung pagkain ng hayop, gusto niya pong kainin, mga minamahal. So imagine po, samantalang nung kapiling siya ng ama niya, sabi nga po doon sa kanyang statement, yung mga alila lang namin, maganda buhay. E di how much more siya
di ang ganda lalo ng buhay. Itatanong ko po sa inyo, talaga bang ang buhay sa Panginoon ay nakakalungkot? Talaga bang kapag ka po nasa Panginoon tayo, nakakainip ba talaga? Wala ba talagang kwenta ang buhay? Palagay ko po kapag ka ang sagot nyo po, oo, may problema po sa atin. Because if our heart is right, and if the Spirit of God is really in us, I am very sure that you will enjoy the fellowship of the Father. You will surely enjoy God in your life. So if you are not enjoying God in your life, if you are not enjoying your church life, if you are not enjoying the ministry, if you are not enjoying serving our God, if you are not enjoying the fellowship of God, studying His words, there is something wrong in you, and I believe it is good to consider what the Apostle Paul said, hey, examine yourself whether ye are in the faith. Because if we are a genuine believer, the teaching of the Apostle Paul is very clear. When he said to the believer in Colossians, in chapter 3 of the book of Colossians, the Apostle Paul said, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things in the earth. Again, isa sa manifestation ng pagkakristyano ay yung magkaroon po tayo ng delight sa mga bagay ng Panginoon. So kaya nga sabi ko po, it is either unbeliever ka kung hindi ka nag-enjoy sa mga bagay ng Diyos, or kung believer ka man, carnal ka. Ang ibig sabihin po, you are not growing. Diba? May carnality sa iyong pagkakristyano. Because if you are a spiritual believer, kung may spirituality po tayo, ang magiging kapahayagan nito, gabi-gabi, nasa feasting on the divine verses ka. Lagi kang uhaw at gutom sa salita ng Panginoon. Kung ikaw ay nabuhay, nakalakip na ating Panginoon Kristo, hahanapin mo ang mga bagay na ukol sa itaas, ukol sa langit. Kaya mga kapatid, ito pong prodigal son ay po pwedeng ilarawan po natin kasi parable naman po ito na kung siya'y anak, kung siya'y Kristiyano, parang karnal na Kristiyano ito, na ayaw po ng mga kaabalahan sa gawain ng Panginoon at ang hinahanap po mga bagay ng mundo. Kaya paalala lang po, para hindi po tayo umalis sa poder ng Diyos, ang ibigin po natin ay ang Diyos at ang mga bagay ng Diyos. Huwag po ang sanglibutan ang ibigin po natin. Tandaan po natin, pag tinalikuran po natin ng Diyos, hindi po gaganda takbo natin. Hindi po aayos ang buhay natin. Sa una po, pwede po tayong padamahin ni Satan na para bang ang sarap ng malaya, ang sarap na nagagawa natin ang sarili nating kagustuhan. Pero alam niyo po, ang magiging end result din ito, pagmamakaawa, sapagkat titiyakin ko po sa inyo na hindi po sasala ang salita ng Panginoon. Meron pong tiyak na konsekwensya at hindi magandang ibubunga ang paglayo po natin sa Diyos. So, I remember one of my messages, do not leave your Father. Because the life away from the Father is a failure. Ito po'y kabiguan, mga minamahal. No guidance, no good things, and no guarantee. Kala mo lang kaya mo, pero sa totoo lang po, kahit sarili mo, hindi mo po pwedeng panghawakan. Sapagkat ang tanging garantisado ay ang ating Panginoon Diyos. Amen? So, number one, the life away from the Father. The failure of the Son. So, the second point that I would like to give is about the longing of the Father. The longing of the Father. Let us now consider the feelings of the Father. Yung damdamin po ng Ama. Particularly in this parable. Pagka po ginamitan natin ng masasabi nating imagination, ito pong storya na ito, hindi po naman right away naghirap kaagad yung prodigal son. Naniniwala po ako na bumilang ng panahon. Naniniwala po ako na medyo marami na po siyang nagawa, marami na po siyang napuntahan, marami na po siyang mga masasabi po nating naranasan. Okay? What I meant to say, when he decided to leave his father, I believe na ito po ay bumilang ng panahon bago po yung kanyang hakbang pabalik. And the reason why I am emphasizing this point to you, because it is very noticeable that
when the prodigal son decided to return, alam niyo po, nakaabang na yung tatay. Nakaabang na po yung tatay, mga minamahal. So naniniwala po ako na bagamat pinahintulutan po ng tatay na gawin po ng anak ang kanyang sariling kagustuhan, hindi po ito kapabayaan. So ito po marahil ay pagtuturo. At isang bagay po na nais ko pong ipaalala sa inyo, kung po pwede naman tayong matuto na hindi na dapat maging masalimuot ang lahat. Kung po pwede naman tayong matuto na hindi pa mag-create ng maraming bagay po sa atin, hindi maging expensive ang ating pagkakatuto, maganda ngayon pa lang po, matuto na tayo. Kung ikay medyo nang lalamig, mag-isip-isip ka kung magpapatuloy ka sa kalamigan. Kung ikaw naman kaibigan o kapatid ay humakbang palayo, pag-isipan mo kung ikaw ba'y mananatili dyan. Magandang habang hindi mo pa nararanasan ito pong miserabling naging buhay ng prodigal son, mag-decide na po tayo to return to our Father. Balik na po tayo sa ating Ama. Bakit? Kasi sa totoo lang po, hindi po magaan sa damdamin ng Ama ang naging paglayo ng kanyang anak. And I would like all of you to please consider and take note. Ano po? Sa verse number 17, nung natauhan po itong prodigal son, sabi niya ganito, "And when he came to himself, he said, How many hired servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven, and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off." Sa Tagalog po, nung siya po'y nag-decide, tumayo, at babalik na po, nung siya po'y humakbang na, pabalik. Ang sabi po ng Bible, but when he was yet a great way off, meaning, malayo pa lang siya, ay nakita na siya ng kanyang ama. At nagkaroon ng habag sa kanya, at tumakbo, at kanyang hinalikan ang kanyang nalayong anak. This is about the feelings of the father. Alam niyo po ba na sa mga pagsuway natin, alam niyo po ba doon sa mga kalagayang ang akala natin matuwid tayo sa ginawa nating hakbang? Alam niyo po ba na sa mga desisyon natin ng paglayo, alam niyo po ba na iyan ay sugat sa puso ng Diyos? Alam niyo po ba na iyan ay kalungkutan sa ating pong Panginoon? Hindi po masaya ang Diyos na ang anak niya ay lumalayo. Hindi po masaya ang Diyos na ang anak niya ay lumilihis. Hindi po nais ng Diyos na masira ang ating buhay. Hindi po masaya sa damdamin ng Ama na maging miserable ang buhay ng kanyang anak. Kaya mga kapatid, mga minamahal, nung pong nakapag-isip po itong prodigal son, ang gusto kong makita niyo po rito ay yung dalawang bagay na mahalaga na dapat po nating i-consider. I want you to consider, mga kapatid, this is about the heart of the prodigal son. The honesty of the prodigal son and the humility of the prodigal son. Diba? Kung paano pong siya po ay napakatayog, nakala niya, kaya niyang mabuhay sa sarili niya. Sa kanyang pagbabalik, siya po ay napakamababa, mga kapatid. Napakamapagpakumbaba. Hindi na niya para ibilang pa yung sarili niya para sa special treatment ng kanyang ama. Ang sabi niya, kahit ibilang na lang ako, naalila. Ganun po siya katindi na natauhan, mga minamahal. And it is good na tayo po ay makapag-isip-isip, mga kapatid. Diba? Maisip po natin, saan tayo tutungo? Saan hahantong ang buhay natin? Kung magdi-decide po tayo to go away, kung magdi-decide po tayo na tayo po ay mabuhay sa sarili, kung magdi-decide tayo na mag-quit, kung magdi-decide tayo na mag-backslide, ang tanong po, mga kapatid, saan natin nakikita na tatamputin ang ating sarili? Saan natin nakikita kung ano po ang kahihinat na natin sa buhay? Mga kapatid, mga minamahal, purihin ang Diyos sa bawat mga pagkakataon na ibinibigay pa rin niya kapag tayo nadadapa, kapag tayo nalilihis, kapag tayo sumasablay, kapag tayo po ay nagmamatigas. Mga kapatid, praise God. Oo, naging miserable ang buhay niya. Pero ang blessing dito, natauhan po siya, mga minamahal. At nung siya'y natauhan, ang makikita na po natin ay ang isang puso na kung saan honest at merong kapakumbabaan. Ang sabi po ng Bible, malayo pa lang siya.
Ito po mga kapatid, sa akin pong ginagawang pagsisiyasat sa salita ng Diyos, talagang dinadala po ako ng Diyos doon sa idea na, ang tagal-tagal tsak nun. Meaning to say, nung ang anak ay lumayo, hindi naman after a week bumalik na yan. Di po ba? Hindi naman after a week bumalik na po yan. Ibig sabihin po, niluspay niya ang lahat ng kanyang kayamanan. Ang ibig sabihin po, bumilang ng mahabang panahon, yung iba po baka nakalimot na, di po ba? Pero bakit po kaya nung bumalik yung anak, ang sabi po ng Bible, at indicated pa, talagang nilinaw pa, but when he was yet a great way off, malayo pa lang siya. Ang sabi po, natanaw na siya ng kanyang ama. Ang ipinakikita ng Diyos sa akin dito, yung idea po na magandang maintindihan natin ang clear message na sa damdamin ng Ama, wala na po siyang hinintay, kundi yung kapasyahan na ang mga lumayo sa Kanya ay manumbalik. Na yung mga lumihis ay bumalik sa Kanya. Yun po ang ipinakikita sa akin. Nung pong sinasabi ng talata, but when he was yet a great way off, his father saw him. Ang sabi ng Bible, and fell, di ba? Ang sabi po, and fell on his neck and kissed him. Ang makikita nyo rito, yung sabik na ama. Gaano kasabik ang Diyos sa panunumbalik po natin? Gaano po kasabik at gaano naghihintay ang Diyos sa mga nalayo sa Kanya? At alam nyo, yun po ang magandang bagay sa Diyos, mga minamahal. Gusto ko pong sabihin sa inyo, na tayo po bilang tao, nakakalimot po tayo. Tayo po bilang tao, madalas po nagiging unreasonable po tayo. Nagiging unfair po tayo. May mga pagkakataon po na kung saan talagang yung buhay na pag-aari na ng Diyos. Kasi yun po ang sinasabi ng Bible eh. Sa kontekstong Kristiyano, pagka ikaw totoong Kristiyano, ang sabi ng Bible, ang kalooban niya, i-glorify mo na ang Diyos sa iyong katawan. Bakit? For ye have been bought with a price. Therefore, glorify God in your body which are God. Pero, alam niyo po, nandun po na nangyayari po ang storya na ito, ng parable na ito, sa buhay ng mga nagprofess na sila'y mananampalataya. At ito po ay sa kalagayan na kung saan niwalang halaga po ng marami yung tamis ng pagliligtas ng Panginoon, kung paano siyang pinalago ng Panginoon, kung paano siyang pinagpala ng Panginoon, kung paano po siyang masasabi po natin na talagang kinalinga ng Panginoon. May mga pagkakataon po talaga na kapag ka nakapasok ang kaaway, ikaw ay magkakaroon ng kaisipan na parang sakal sa iyo ang buhay sa Panginoon. Para bang ang gusto mo, mabuhay ka sa sarili mo. At yun po ang ginawa nitong prodigal son. At ang nakatutuwa po, makita po natin the feeling of the Father. So, dito po ang aking sentro is about his longing. The longing of the Father. The idea is very clear na nung lumayo at umalis ang kanyang anak, ang ama ay nasa kalagayang naghihintay. Yes. Ang katibayan ng paghihintay, malayo pa lang. Malayo pa lang, mga minamahal. Ang sabi po, natanaw na niya ang kanyang anak. Na siya po ay naghirap, na siya po ay halos naging mukhang pulubi, na siya po ay halos nanlilimos. Parang ang idea po, pwede natin siyang ilarawan na parang taong grasa. O pwede natin siyang ilarawan na kung saan, mga minamahal, ibang-iba sa kung ano ang itsura niya. Pero ang sabi ng Bible, nung siya po'y bumalik, malayo pa lang, natanaw na ng kanyang ama. At alam niyo yung sabi po, nagmamadaling tumakbo ang ama upang yakapin siya at hagkan. Wow! Damdamin. Hindi mo makikilala ang itsura ng prodigal son sapagkat po pwedeng mukha na siyang ermitanyo. Po pwedeng mukha na siyang taong grasa. At sa aplikasyon po, yan ang totoo. Pag nakita nyo po yung mga mananampalataya habang nasa Panginoon, kami po, bagamat hindi naman
talaga pogi, ano ho? Pero ang ibig ko pong sabihin, kung makikita nyo po ang buhay namin, nung wala pa kami sa Panginoon at nung damputin kami ng Panginoon, kung paanong maging sa kasuotan, maging sa kung paano po, di ba? I mean, iba po talaga eh. Pagka nasa Panginoon po, iba ang nagagawa ng Panginoon. Kahit na sabihin natin may problema pa tayo, pagka Panginoon ang kasama mo, talagang, alam niyo po yun, mahahandle po natin sa biyaya ng Diyos na kung saan hindi po tayo talaga yung magmumukhang miserable o pinabayaan. Pero kapag ka po lumayo sa Panginoon, saan na po natin yan. Talagang medyo mahirap eh. Pero the point that I would like to drive, mga kapatid, is that paano nangyari yun? Na ang layo pa, na-identify na niya kaagad na yun yung anak niyang lumayo. Mga kapatid, pintig ng puso. It is because of his longing. It is because of the fact na nung siya'y lumayo, wala nang hinintay ang amang ito, kundi abangan. Wala nang ginawa ang amang ito, kundi abangan ang kanyang pagbabalik. Kaya, mga kapatid, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, na wag po nating ikahiya. Wag po tayong magpatalo sa hiya. Ano man po ang nagawa natin, ano man po ang naging sitwasyon po natin, tandaan nyo po kung na-realize nyo na malayo na tayo sa Panginoon, wag na wag po tayong padaig sa hiya na humakbang pabalik sa Kanya. Ang mas nakakahiya po yung hakbang paglayo, pero nagawa po natin yun. Yung hakbang pabalik, hindi po nakakahiya yan. Sa damdamin ng Ama, nakakatuwa po yan. So mga kapatid, alam nyo ang nangyari? Nung bumalik yung prodigal son, dali-dali pong tinakbo siya, sinalubong siya ng kanyang tatay, niyakap po siya mahigpit, hinagkan po siya. Baka kung tayo yun baka sabihin, yak! Diba? Baka pandirihan po natin. Pero damdamin po ito ng isang ama. Ano man po ang nagawa natin sa buhay na ito, bumalik ka lang sa Ama. Yayakapin ka niya. At gusto kong dito ibigay ang ikatlong puntos po natin. The love of the Father. So nakita po natin sa ating first point, the life away from the Father. The failure of the Son. Okay, the longing of the Father. The feeling of the Father. And then the love of the Father. Ang gusto kong bigyang pansin, the forgiveness of the Father to His Son. The forgiveness of the Father to His Son. Mga kapatid, ang sabi ng Bible, nung siya po'y bumalik, niyakap siya ng kanyang ama, tinanggap po siya ng kanyang ama, at ganito po ang sabi po, ito kasi yung tagpo balikan po natin yung verse number 17. And when he came to himself, he said, how many hard servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger. I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. Verse number 22, just try to imagine, mga kapatid. But the father said to his servants, bring forth the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet, and bring hither the fatted calf and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. May nakita ba kayong sumbatan? May nakita ba tayong sisihan? Mga kapatid, ang hinihintay lang ng Ama, pagbabalik natin. Ang hinihintay lang ng Ama, realization natin. Ang hinihintay lang ng Ama, repentance natin. Ang hinihintay lang ng Ama ay ang pagbabalik natin. For you to return to Him. Sige na po. Nasira na ang patotoo mo. Sige na po, nakagawa ka na ng mga masasama. Sige na po, ikaw ay napariwaran na sa iyong buhay. Ang tanong, mananatili ka ba dyan? O tatayo ka na katulad ng prodigal son para balikan mo ang iyong ama at humingi ka ng tawad sa kanya? Kilalanin mo na nagkasala ka. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, ipinagdiwang po ng ama ang pagbabalik ng kanyang nalayong anak.
ngayong gabing ito, mga minamahal, marahil ang mensaheng ito ay mensahe ng katok ng Diyos sa iyong puso. Alam nyo, may mga pagkakataon po na nadadaya po tayo ng kaaway. Na naiisip po natin na para bang justifiable ang ating hakbang palayo. Mga kapatid, habang nasa pagkakataon pa po tayo na hindi pa po natin nararanasan ang miserabling buhay, I believe, hindi na po natin kailangang hintayin ang panahon na yun. You better decide now and return to your Father. Makikita niyo po the forgiveness of the Father to His Son. Kasi ang nakikita ko po, sa idea po kasi nung naging hakbang ng prodigal son, kumpleto na po yun eh. Sabi ko nga, nandun na yung puso, nandun na yung honesty, nandun na yung humility. Kasi dapat na bumalik, kumilala na po, mga minamahal. Kaya ang kailangan po natin, kung meron man po na mga napariwara, hindi dapat pinagchichismisan. Hindi dapat maging siraan. Dapat po, ang prayer natin, pagbabalik. Kapag ka po may nalalayo, mga kapatid, wag po nating ilagay doon sa katayuan na para bang tayo pa mismo, gugustuhin nating mapasama, gustuhin nating mapariwara. No. Hindi po godly, yung ganong heart. Ang tama po, like the feeling, the heart of the Father. Sana po kung may nalayo, maging bahagi po tayo ng matinding prayer na nawa ang kapatid ay manumbalik. At alam nyo, hindi na natin para bigyang pansin yung dulo, ano po? Pero ang storya nito, yung pong brother, imbis na makigalak, imbis na makituwa, parang nagselos pa po at nagpakita pa ng kanyang pagmamatuwid. Alam niyo yung sinasabi niya, ako naging mabuting anak ako. Yung palang pong ginagawa niya, pagpapakita na hindi gawain ng mabuting anak yan eh. Because he is questioning the decision of his father. Nagre-rebelde siya sa ginawa ng father niya. Di doon pa lang po, sablay na. Naalala niyo po ba yung self-righteous na lumapit din po sa Panginoon? Paano kung magmamana ng buhay na wala hanggan? Sabi ng Panginoon, sundin mo utos. Alam niyo, sabi niya, nasunod ko na lahat yan. Sinubok siya ng Panginoon. Diba? O, benta mo yung mga tinatangkilik mo, ipamahagi mo sa duka at magkaroon ka ng kayamanan sa akin. Di ba? Sabi po, malungkot na tumalikod at umuwi itong kabataan o itong mayamang ito. Minsan po, sa mga ipinakikita po natin, na parang, alam nyo po, self-righteous po tayo, pero sa totoo lang, nahayag na hindi. So, hindi talaga righteous. Kaya pinagpaliwanagan pa siya ng kanyang ama. Sabi niya, ano pa ba hanapin mo? Ikaw, buong buhay mo, magkasama tayo. Lahat ng akin sa'yo. Diba? Ang ibig sabihin po, napabayaan ba siya? Pero itong kapatid mo, siya ay patay at ngayon muli siyang nabuhay. Diba? Siya'y nawala at muling nasumpungan. Hindi ba dapat lang na tayo'y magdiwa? Mga kapatid, pag tinignan niyo po ang Luke chapter 15, kaya nga sabi ko sa inyo kanina sa application, kahit sa usapan ng salvation. Kasi dito po sa Luke chapter 15, dito po yung parable ng lost silver coin. Dito po yung parable ng lost sheep. At ito po yung lost son. Di po ba? Yung sa silver coin, pagka nawala raw po yung isa, di ba, hahanapin po yan? Di po ba? So, ganun din po. Kung may 100 tupa at nalihis yung isa, iiwanan yung 99 para hanapin ang naligaw na tupa. Di po ba? Yun po yung tinuturo dito eh. Tapos ngayon nga po, yung sa lost son, mga kapatid, ang pinaka-heart nito, ang bawat lumalapit at nanunumbalik sa Diyos, ipinagdiriwang ng sangkalangitan. Kaya kung tayo po yung mga makalangit, dapat masaya po tayo kapag may mga nanunumbalik. Ang tanong ko po ngayong gabing ito, sa naging pakikinig po natin, nakita po ba natin ang ating sarili? Alam niyo po ba kung saan yung Park Country? Ang Park Country ay ang lugar na kung saan wala ka sa kalooban ng Diyos. Because if you will study, your Bible, hindi nyo makikita kung anong Park Country yon, kung anong bansa yung pinuntahan na yon. No. Wala pong specific na na-mention. Basta ang sabi, Park Country. And that is my belief. Ang paniniwala ko po, ang Park Country po, sa usapang Kristiyano, ay ang lugar sa labas ng kalooban ng Panginoon. Ang tanong ko po, kung may nakita kang pagdihis, kung nakita mong ikaw ay nalayo sa Diyos, will you return to your Father? Ika'y babalik pa ba?
ngayong gabing ito, I hope and I pray na ito'y maging paalala po sa atin. Huwag po kayong mag-alala. Kahit gaano natin narumihan ang ating buhay, kung tayo po'y magpapakababa at totoong magsisisi at lalapit sa Diyos with open arms, tatanggapin po natin siya. Yayakapin po niya tayong mahigpit at ipagdiriwang ng Diyos ng sangkalangitan ang pagbabalik ng mga nalayo sa Kanya. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat po sa paalala sa mensaheng ito. Salamat po sa pagtuturo. Salamat po, Panginoon, sapagkat napakabuti mong Diyos. Napakamapagmahal mong Diyos. Diyos na kung saan nakalaan ang iyong pagpapatawad sa panahong kami nagkakasala. At kapag ikaw ay nagpatawad, Panginoon, ito po ay iyong nililimot. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat ikaw ay Diyos na nagbibigay ng maraming pagkakataon. I pray, O Father, that through this message, nawa nahipo ang puso ng bawat isa po sa amin. Nawa dakilang Diyos, kung may mga nalayo at nasira ang buhay, nawa makita nila na ang susi ay ang pagtayo, pagsisisi at paghakbang pabalik sa iyo. At kung sakali po na ngayon po ay meron pong mga nagpasya na lumayo, nawa hanggat hindi pa po nararanasan ang konsekwensya ng paglayo, sa mensaheng ito, mag-decide na po kami na right away bumalik sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang aking pinagtitiwalaan para sa mabungang resulta ng mensaheng ito. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga lagi naming nakakasama sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Bless them, O God, we pray. In Christ's most precious name. Amen. Amen. So, mga minamahal, thank you so much sa inyo pong naging pakikinig. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang commitment po is to preach nothing but the Word and to please no one but the Lord. So, sana po, patuloy lang po tayong sumbaybay dito po sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry. To God be the glory. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary, like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning, and I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me